Dahil sa muling pagbubuntis ni Aprila, hindi natuloy ang plano niyang hiwalayan si Jonuel. Taong 2011 nang isilang ni Aprila ang anak na babae. Sa panahong ito, nagsimulang kilalanin ni Aprila ang Diyos. Ngunit para kay Jonuel, gusto kong pagtawanan kasi yung nakita ko sa family ko there's no God at walang Panginoon na nakikinig ng panalangin. Kaya yun lang, inignore ko na lang, sige, hinayaan ko na lang na ganun. Doon ko na rin nalaman na totoo palang may comfort at saka may hope kay Lord kasi sa mga promises niya. Sa patuloy na paglakad ni Aprila sa Panginoon, masidhi niyang idinudulog sa panalangin ang paglaya ng asawa sa tanikalan ng bisyo at sa tuluyan niyang pagbabago. Nung time na yun hindi ko maintindihan pero ngayon naiintindihan ko na nung time na yun humawak talaga sa akin ng Lord. Nasa ikatlong yugto na tayo sa ating kwentuhan tungkol sa buhay ng mag-asawang Jonuel at Aprila. At sa puntong ito ng buhay ng mag-asawa ay isinilang ang kanilang miracle baby. And it was also around this time when Aprila started to know the Lord. I'm curious, paano kaya siya nakakilala kay Lord? Please welcome Aprila Delfin. Hello, Aprila. Welcome to the 700 Club Asia. Welcome. So, Aprila, paano ka nakakilala kay Lord? Noong time po na wala akong makausap kasi laging wala yung asawa ko, sakto naman po na may nag-invite sa akin na mag-join ng isang small group Bible study. So, doon ko nakita yung mga tao na pwede pala akong may mapagsabihan, mapag-sharean ng problema ko na ipagdadasal pa ako. Tapos, nung time kasi na yon, ang akala ko karma sa akin, yung nabuntis ako bago kami ikinasal. Kaya parang tinanggap ko na ganun ang magiging buhay ko. Pero nung nag-join ako ng small group Bible study, doon sinabi na kahit gaano kalaki or kaliit ang kasalanan, napapatawad ni Lord. So doon na rin ako nag-start na magbasa ng Bible. At nakita ko, totoo nga pala na nakakapagpatawad ang Panginoon. So, ano yung feeling mo nung nalaman mo yung katotohanan na yan? Doon ko naramdaman na meron palang hope. Yes. Nagkaroon ka ng pag-asa. Opo. Na despite of what happened, may plano pa rin si Lord sa buhay mo. Opo. Oo. No, Aprila, just so that our audience will know, no? So you had a first pregnancy, a second pregnancy, pero nag-miscarry ka, 'di ba? So anong naging reaction nung lalo na si Jonuel, no, nung malaman niyang buntis ka na for the third time? Naging masaya. Masaya si Jonuel nung nalaman. Siya. Nakita ko naman nang umiti siya. Masaya po. Masaya po ang victory. lahat. Victory. Thank you, Lord. So it must have been a celebration, ano? So, talking about your child, ano yung pinangalan mo pinangalan ni Jonuel sa anak ninyo? Hinayaan ko po na si Jonuel ang magpangalan bilang leader din. So, pinangalanan niya ng Iljime. Iljime. Yes. Okay. It's Korean, right? Korean? Yes, po. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng Iljime in Korean is branch of faith. Branch of faith. Alam mo ba na yung name na yon, meron din siyang equivalent sa Hebrew. You know, in Hebrew, Jime actually means Shimon. And tapos, pag translate mo sa English yon, it means listening. Yeah. Parang nagpapaalala sa'yo si Lord na nakikinig siya sa iyong pinagdadaanan, sa daing ng puso mo, and He's heard your prayer. Diba? Yeah. It's like God saying to you and even Jonuel, no, I have heard the cries of your heart. I know the things that you went through. Yes. Now, I'm going to gift you with this treasure. Ayan. At narinig rin ni Lord ang mga panalangin mo. No? Pero si Jonuel, makinig naman kaya kay Lord? Ituloy natin ang panonood ng kwento. Bagamat may sarili ng anak, ay nagpatuloy pa rin si Jonuel sa mga bisyo. Taong 2015 nang bumulaga kay Aprila ang isang karumal-dumal na tanawin. Kasama ang 4 na taong anak ay nadatnan si Jonuel sa kanilang kwarto kasama ang kalaguyo.
Tapos, nung bumukas ng pinto, agad-agad po na nakita ko yung shadow ng asawa ko that time. And then, nung nag-react po ako, pagtingin ko po, kasi caught in the act po may nangyayari. Tumigil po kaming dalawa ng babae. Hinayaan lang kami na umalis ng babae. Kasi nung nakita ko sila dun sa kwarto, yung maghahanap talaga ako ng ipanghahampas sa kanila. Felici, paano kung sa'yo nangyari yan? Anong gagawin mo? Ako, hallelujah. Luluhod siguro ako. Hindi ko alam. That would have been such a difficult situation. Mahirap yun. It's like a violation, an invasion of Right. so many things. Right, that's true, no? And you cannot really predict Yeah. how you will react at that moment, no? So, nagtanong tayo sa ilang mga tao sa labas kung ano ang gagawin nila pag nahuli nila sa akto ang asawa nila. Here are some of their answers. Siyempre, yung initial reaction, magagalit. Pero mas maganda pa rin yung after nun, mag-uusap. Mahirap kasi yung yung bugso ng damdamin, baka anong mangyari, anong magawa mo. Pero yung galit hindi ko mapigilan. Hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin sa biglaang pagkakataon na yun. Diyos ko po, baka matatay ko siya. Kakatayin ko talaga siya. O, diba? Kalad ka rin ko yung babae palabas ng bahay. Grabe mga reaction. Okay, ano yung tumatakbo sa isip mo, Aprila? At ano yung nararamdaman mo nung time na yun, when you caught your husband in the act? Halo-halo po. Andun yung galit ako, pero andun din yung iniisip ko, ito na ba yung sagot sa pinagdadasal ko? Kasi ang dasal ko nung time na yun ay yung ipakita mismo ni God sa kanya, yung kasalanan niya. Kasi kung ako yung magsasabi sa kanya, hindi siya aamin, mag-aaway lang kami. Okay. So, yun yung iniisip ko din na ito na ba yun? Kasi ang alam ko pag si Lord ang sumagot, it's not on how we expect it. Yes. Pero kakaiba siya. Kasi iniisip ko, pwede naman niyang dalhin sa ibang lugar. Bakit inuwi niya sa bahay yung babae? Oo. Yung ganun na ginawa niya. Bakit hinayaan ni Lord na iuwi niya sa bahay? So can you imagine, iniisip mo yun. When you actually saw it, yun ang naisip mo. Pero meron ka bang, kagaya nung sinabi kanina nung sa MOS, sa Man on the Street, parang magagalit ka. I'm sure meron kang galit na naramdaman. Siyempre po. Oo. So ano yung, parang what did you want to do when... I'm trying to imagine, trying to put myself in your shoes. Parang, did you want... Felici, sabihin mo na yung totoo. Anong gusto mong gawin? Diba? Parang, did you want to scream or did you want to hurt? Or ano Gusto kong sumigaw, gusto kong silang hambalusin. Yun. So That's yun, a natural reaction. Yeah, I mean, yeah. look, even if you're attending Bible studies, Yeah. that's, like you said, it's so painful to see that, no? So, Yeah. paano si Jemay ang unang nakakita nung scene na yon, nung katabi mo siya, or paano nangyari? actually po ako yung unang nakakita. Kasi ako yung unang pumasok sa kwarto. Nakita lang nung mga bata nung nakabihis na sila. Nung Mga lumabas, bata. So, hindi lang si Jimmy ang nandun? dalawa po sila. Kadaro? Or... Yung pangalawang anak namin. Okay. Okay. Kaya nung nakabihis na sila, lumabas na, yun magwawala na naman sana ako. Tapos nakita ko yung mga bata na nakasilip sa pintuan. So, parang inalaw din po ni Lord para hindi ako magpatuloy sa galit ko. Yun yung nagpa-stop sa akin. Kasi nung nakita ko yung mga bata, sila yung naisip ko na kawawa naman sila kung mawi-witness nila na mag-aaway kami ng asawa ko. So somehow the presence of the children sort of calmed you para hindi ka mag-react ng todo-todo. Wow. So, Jemay was just 4 or 5 years old at that time. Paano kaya siya pinaliwanagan ni Aprila? Malalaman natin yan sa aming pagbabalik. Don't change that channel. We'll be right back. Magdodonate tao sa CBN Asia.
Oh, ang bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. CBL Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po eh. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo, opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Biglang parang may kamay na pumigil. Pero nung time na nag-uwi siya ng babae, hindi ako nagalit. Yun po yung biglang naisip ko, meron bang Panginoon? Kasi kung natuloy yung paghampas niya sana sa computer, sasabihin ko sana na wala ang Diyos. Ano, Peter? Hampas or not hampas? Oo. Siyempre, kung akong tatamaan, sabi ko, no hampas. No, but look, we're smiling, but that was just a terrible moment for a wife to witness that. And you really don't know how one person can react. That's right. But by the grace of God, you know, kanina yung sinabi ni Aprila na yung ba yung sagot ng Diyos? Yeah. Para bang that she was not allowing her anger to go ahead of God. You know, yun nga eh. Sabi ni Januel, parang meron daw kamay eh, 'di ba? Na pumigil sa iyo kaya hindi mo tinuloy yung paghampas sa kanila nung hawak mong computer. So, that time ba, ano yung pumigil sa iyo? I mean, what was going through your mind and what made you turn, and not do it? Nung naisip ko na yung computer ihahampas ko sa kanila, parang may nangusap sa akin na kung sila nakikita mo, andyan na sila nagkakasala, dadagdag ka pa ba? Na hayaan mo bang madudumihan yung kamay mo dahil sa kasalanang ginagawa nila? Wow. Yun po yung parang may nangusap sa akin. So, doon na po ako kumalma. Wow. That's wisdom from above. Hindi ko kaya yan. Oh. Hindi ko kaya yan. That's the grace of God. That's the grace of The God. grace of God. And sabi nga ni John, dun lang niya na-realize na may Diyos, because you could have actually done that, but you didn't. So the moment na nangusap sa iyo ang Panginoon at saka yung realization ni John, di ba parang nag-align, no, Peter? Yeah. Grabe. Just iba-iba talaga ang ways ni Lord to get our attention. No? For Januel, yung weird moment na yun, ang ginamit niya na para mag-speak sa kanya that yes, there is a God who is kind, who is forgiving, who did not allow this to happen. Yes. Meron kaming nakapanayam na isang psychotherapist kung ano ang maaaring maging epekto ng ganung pangyayari sa anak na babae. Mapapanood natin yan sa aming pagbabalik. Huwag kayong aalis! Good deeds ba kamo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. So napakasakit ma-witness ng bata yung naging infidelity, no? And that is one of the pictures ng tinatawag nating trauma.
Okay, trauma is anything that is overwhelming that our brain can handle alone. No? So, maraming effects to, no? Such as magkakaroon ng trust issue, yung bata growing up with men or in general. It will also create a lot of negative emotions such as fear, yung shame, yung anger. It can also be a root cause for homosexuality and other like unhealthy coping mechanism na, when we look at it, are the root cause of the development of mental disorders. Of course, trauma shifts our mindset. For the daughter, it will be hard for her to believe that she can trust men. Napakahalaga ng role ng caregiver or parents such as si Aprila, dito sa naranasan ng anak niya. So, napakahalaga na sabihin niya sa mother yung totoong nangyari. But truth will set them free. The mother should also empathize sa mararamdaman ng bata such as anger, confusion, fear. So, napakahalaga nun. And of course, the most important thing is the mother should ask for a professional help. Because trauma like this should be handled by the professional counselor para hindi niya to dalhin sa teenage years niya and even up until adulthood. When we talk about healing, there is no such thing as perfect healing. As long as we are here on earth, we need to go through the process of sanctification, where we needed to be transformed into the image of Christ, and that is a lifetime process. Yes, survive niya nga yung trauma, nakapag-function siya, nakapagpatuloy siya. But may tinatawag kasi tayong unconscious mind, which is 90% ng mind natin. Ito yung mga bagay na hindi natin alam, hindi tayo aware sa sarili natin. And most of the time, it will come out during adult years. Pinakamalalim na effect dyan is yung fear of intimacy. So the daughter would have this fear na magkakaroon pa ng healthy or positive marriage in the future, a complete family. The Lord is close to the brokenhearted. So it is very crucial for Aprila to depend on God, especially, God will be her ultimate comforter. God will be her Jehovah Rapha, her healer. Unhealed wound will arise and it will still corrupt the family. So I encourage you guys to seek for help and process this. So there are marriage counseling, family counseling that they can avail para ma-process itong mga nangyaring trauma sa isang pamilya. So Aprila, anong masasabi mo dun sa sinabi ni Mr. Ignacio, ang ating psychotherapist? Nag-agree ako na it's really traumatic to the children kasi actually kahit hindi nila nakita yung actual na scenario, syempre eventually nalaman din nila. Kaya meron yung time na yung isang anak namin na lalaki, nung late na umuwi yung papa niya, sabi niya, Mama, ba't may ibang babae bang pinuntahan si Papa? Ganun yung mga tanong niya na. Which is an innocent question. Nagugulat na lang po ako. Yes. Yeah. Yes, but I just also wanted to thank the Lord, na they didn't actually see it, yung ganun yung sinabi mo kanina, kasi they were protected in a sense, from that experience. And the fact that you shielded them, kasi sabi mo nga, hindi ka nag-react, when they left, diba? When that situation, happened, you were in control of your emotions, diba? And that, I feel that was God's hand, ina-assist ka during that moment, that very moment. At saka yung nararamdaman ko yung galit na kung ako nga, hirap na hirap ako. Di kung idadamay ko sila sa galit ko, mararamdaman din nila yung galit. Di kahit sila, mahihirapan din. Kaya hindi ko na lang, hindi ko pinakita sa kanila or pinaramdam sa kanila na galit ako sa papa nila. Yes. So, Aprila, paano mo pre-process yung galit mo? Kasi siguro, when you're talking to Johnwell, hindi ka nagpapahalata na gusto mo nang sumigaho, o gusto mo nang mag-boxing, but in a very Christian-like manner, no? So, paano mo pre-process yung
yung issue na yon, yeah, yung you can say hurt. Yeah. It's a painful hurt. Yun po yung talagang dinaan ko sa pagdadasal. Na doon ko na-experience yung totoong sa prayer. We can be honest before God. Na kapag galit tayo, sabihin ko talaga, Lord, galit na galit talaga ako sa binigay mong asawa ko. Talagang, you can pour out your heart, to Him. You can say anything to God kasi God is unshockable. Hindi siya masashock, Yeah. Grabe. I would, like you said nga, that I just want to go back to that comment of your son, that he made a comment when his dad came home late, no? So, would you think that maybe, they're still very young, no? They're still very young, So, siguro, would you think it would be wise, na alalayan sila as they grow up, maybe even actually have a therapist talk to them or whatever? It could possibly help them through if they still feel certain things like this. Yes po. No? What do you think? Kasi hindi sa isang pagpapaliwanag lang magigets nila yun. Correct. Kailangan paulit-ulit na pag magtatanong ulit sila, maaalala nila, maging patient ang mga parents na ipaliwanag ulit sa kanila. And use that situation to point them to God. Amen. Right. Amen. And also one of the best assurance is when they keep on seeing their father always at home, always intact, always loving, may unity sa family, that will give them assurance. Yeah. Yes, that's right. Sa pagpapatuloy ng kwento, ano kaya ang naging sitwasyon sa pagitan ng mag-asawang Johnwell at Aprila matapos ang lantarang kataksilan ni Johnwell? Panoorin natin. Dahil sa pangyayari, pinili pa rin ni Aprila na hindi makipaghiwalay kay Johnwell, bagkus nanatili siyang matatag para sa pamilya sa tulong ng Diyos. Sa pagkakataong ding yun, isang text message ang natanggap ni Johnwell mula kay Aprila. Para may dahilan ako na maghiwalay tayo, pero at the same time, may tawag din ang Panginoon. Kaya ginawa kong parang kondisyon sa Kanya na kapag gusto mong hindi tayo maghiwalay, sama ka sa church. Sama ka, mag-attend ka ng Bible study. So, yun po yung nangyari. Okay na kondisyon yun, Kasi matagalan. May forever ang results nun. Yes, and because she experienced the unfailing, unconditional love of God, she's in a position to give it. Kasi only God will stay with you and not give up on you. Diba? Anyone would want to leave and give up. Diba? But because of the presence of the Lord. Yeah. So, after nung pangyayaring yun sa inyong pamilya, humingi ba ng tawad sa iyo si Johnwell? At anong naging dynamics ng iyong pagsasama? First of all, nag-sorry ba siya? Nag-sorry naman, pero ramdam sincere. ko hindi sincere ba siya? Hindi siya sincere. Parang para lang makauwi. Oh, okay. Para lang makauwi. At saka mauuwian niya yung mga anak niya kasi syempre nakita ko yung ginawa niya. So, akin yung mga bata. Parang ganun kung maghihiwalay kami. So, para lang hindi kami maghiwalay, hindi namin sila iiwan. So, yun yung para lang makapag-sorry siya. Kaya nag-sorry siya. Para magkaroon siya ng visa. Okay, so alam mo, no, na hindi sincere yung sorry. Kasi a woman can feel it, oo di ba? Nga, oo nga. So, bakit mo pa rin piniling magstay? O bakit mo pinauwi? Kasi, andun pa rin naman yung hope. Andun pa rin yung hope na magbabago siya. She believes in her God. That her God can do anything. Totoo naman. So, eventually, napatawad mo na si Johnwell. Because he started to go and attend Bible studies. Ano ba? Paano mo siya napatawad? Proseso. It was really a test of faith. Kasi syempre, wala na akong trust sa Kanya. Actually, sinabi ko yun sa Kanya. Wala akong trust sa'yo, pero kay Lord yung trust ko. Amen. Amen. But as you were sharing, I just realized, with us, it can be a process to forgive. But with the Lord, it's not. Because He said, if we come to Him and confess our sins,
He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And for anyone who is watching and you feel that, your life needs a touch from the Lord, that He can do the impossible, He can move the immovable and break the unbreakable. All we need to do is to surrender our lives to Him. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat na walang kasalanan ang hindi mo mapapatawad. Thank you for your love for us, Lord, that never gives up. Thank you, Lord, na Ikaw ay dumating at inialay mo ang iyong buhay para sa aming kaligtasan, para kami ay mapatawad at manumbalik sa inyo, Panginoon. Lord, kailangan kong bumalik sa iyo. Pagod na ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa buhay ni Aprila and Johnwell. Lord, you've done it, and you can do it again. And I come to you, Lord, and I ask you to be my Lord and Savior. Manguna ka na sa aking buhay, Panginoon. Tinatanggap ko ang iyong pagpapatawad, ang bagong panimula na binibigay mo sa akin, Panginoon. And I pray that through the power of the Holy Spirit, I will be able to walk with you and experience your plan for me and for my family. Thank you, Lord. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. If you prayed with Felici, please send us a message on our Facebook page, the 700 Club Asia or CBN Asia. Our prayer counselors are there for you 24/7 to reply to all your messages. Or you can call us on the numbers being flashed on the screen. April, hindi pa tapos yung kwento nyo, no? But I want to thank you so much for joining us tonight and for sharing from your heart. Ramdam na ramdam namin, and I'm sure a lot of people can relate. Thank you so much for joining us. For other wives and mothers. Amen. Amen. Mahalaga na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataang babae at magabayan sila ng wasto sa kanilang paglaki. Dahil sa kanilang sinapupunan, unang mamamahay ang susunod na henerasyon. Sa kanilang mga bisig unang hihimlay, ang mamamayang maaaring magpabagsak o magpabangon ng isang sibilisasyon. A poem by William Ross Wallace entitled "The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World" talks about motherhood's greatest contribution to world change. But for us who believe in Jesus, God's hand is the great and mighty hand that rocks that cradle. And He has this teaching for us parents. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Sa wikang Tagalog, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa kanyang paglaki, di niya ito malilimutan. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. Or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you peace. Napanood natin kanina sa kwento na tinext ni April si Johnwell, inviting him to come to church. Pumunta naman kaya si Johnwell? Abangan yan bukas! Iyon ang ibinigay na kondisyon ni Aprila kay Johnwell kung gusto niyang magbalik sa kanya ang pamilya. Sumunod kaya si Johnwell sa asawa o ipagpapatuloy ang kanyang bisyo?